Okay, ayan mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Params Instructor at muling magtuturo sa inyo at tutugon sa mga katanungan. At bago ako bumati ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Emar Garrido. Sabi niya, paano po ba ayusin ang plunger tube ng 1911 na maluwag, lumalabas na po ng safety lock? Salamat po sir sa pagsagot, Pinoy Params Instructor. Saludo po ako sa inyo. Salamat po. God bless. Okay, bago natin sagutin si Emar Garrido, ay babati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa lahat ng mga OFW sa mga panikay ng mundo. Ay dalangin ko tayo ay iligtas sa mga kapahamakan at ingatan natin ating mga sarili. Wag tayong magkasakit dahil mahirap pa pag tayo nagkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Kaya tayo ay laging safe sana sa ating mga kalusugan. Okay, at gusto ko rin pasalamatan ang ating 31,300 plus na mga subscriber. Patuloy tayo at mabilis tayong dumarami sapagkat masipag ako ngayong mag-upload ng mga video at sumagot sa inyong mga katanungan. Hindi ko na dinadaan sa live yung mga tanong. Ginagawa ko na ng video para mas maliwanag. Hindi na paulit-ulit yung mga sagot. At bakit kaya? At okay, may tumatawag. At maraming salamat sa mga nanonood at lalo tigit sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Sapagkat tayo isang charity vlogger, yung ating kinikita ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na ating tinutulungan sa pag-aaral. So yung inyong pagka hindi nag-skip ng ads ay malaking tulong yan. At lalo tigit dun sa mga estudyante natin na nahirapang magkapagpaaral, yung mga single parents. Okay, at naglagay ako dito ng GCash number ng aking anak na siya akong treasurera. Kung sino man na may gustong tumulong sa inyo, magpaabot ng tulong, magpadala lang kayo dyan. At yung nagpadala na ay mag-message kayo sa akin para mapasalamatan ko naman kayo. Okay? At yan, maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon ay punta na tayo sa tanong ni Emar Garrido. Okay, ang pakaintindi ko ay itong plunger na to ay maluwag na. Okay, maaring nalalaglag na. At pag yan ay nalalaglag na, ay di siyempre, maapektuhan yung slide stop at saka yung kanyang safety. Dahil dito ay yung thumb safety niya, dito naman yung slide safety niya. Dahil yan ay may nakasuot dito na ito yung na plunger na may spring sa pagitan. Ayan, nakasuot yan dyan. At yung itong dulo na to, yun ang nagkukontrol ng safety lock, ng slide stop, at ito naman yung safety ng thumb safety. So ayan, ang pakaintindi ko, itong plunger tube na ito ay maluwag na. Okay, at pag maluwag na yan, siyempre ay maapektuhan yung dalawang yung thumb safety at saka yung slide stop. So ito ay may mga kakailangan tayong special tool. Kamukha nito, isang maliit na bagay lang. Dahil ito ay ipapasok natin ito dito. Ang isang dulo nito ay maliit. Dahil maliit yung isang dulo nito dito, pandito ito. At itong katawan nito ay eksakto. Dapat yan ay eksakto lang. Kasi ilalagay natin yan dyan para hindi ito mayupi. Kasi pag nayupi yan ay mahirap nang repairin pag nayupi yan. So nilalagyan yan dyan. Kasi ang gagawin natin yan ay pasisikipin natin yung, kung makikita nyo sa loob yan ay ito kasi may dalawang paa. Isa dito at saka isa dito. May dalawang paa yan na nakasuot dito sa butas. Ngayon pagsuot niya sa butas, yung dulo ng mga paa na yun ay pinabuka, parang pinabuka na parang mushroom para hindi matanggal. So baka ganun ang problema. So kakailanganin natin itong pinato na nakalagay dyan. Kasi pag inirematch natin yung na yun sa loob, ay mayuyupi ito kasi isasangkal natin yan. Mas maganda kung meron kayong
kahoy na matigas na siya nating kakalso dyan na mas maganda kung may kanal. Mas maganda kung may kanal. Para ganyan. So, kakailanganin natin ng isang special tool kamukha nito. Kung natatandaan ninyo yung pagkakabit ng front sight ng 1911, ganito din yung ginamit. So, meron siya ditong pin na matigas. Okay, ang nilagay ko dyan ay yung pumutol ako doon sa barina. At medyo nirounded ko yung dulo. Yan, dulo niya, nirounded ko yan. Okay, parang ganito ang dulo niya, no? Parang ganito, ballpen hammer. Ang dulo niya, rounded. At itinanim ko yan dyan, binutasan ko at nakatanim yan dyan para hindi matatanggal. Ang purpose nito, ito ang gagamitin natin na pang rivets. So, ano natin yung camera para makita niyo. Ganito ang mangyayari niyan. Yan. Ayan o, iharap ko sa inyo. Yan, ganyan ang mangyayari. Mas maganda kung tatanggalin na rin ninyo itong ejector para walang sagabal. Dapat nakatanggal din yan kasi baka tamaan yan, makilo, mabalikot o maputol pa. Kasi itong ano na to, itatapat natin dun sa paa yan. May paa kasi yan. Dito, baliktad. You know, dun, itatapat natin yan dun. Okay, pag nakatapat na yan dun, dapat yan ay nakapantay kasi dapat yan eh. Okay, nakapantay dapat ito o di kaya mas maganda kung may isa kayong tagahawak. Dapat yan ay nakapantay dun. Tapos itong pinato, itatapat natin doon sa pinakampaanong ano na yun. Yun, tapat. Saka natin ngayon yan, pupukpukin dito. Okay, pupukpukin natin yan dito. At kinakailangan, kaya ito may ganito, ito ay hindi sasayad sa frame para hindi magasgasan yung frame. Okay, so ganito ang korte niya, no? Ganito, nakapasok yan dyan. So kinakailangan yan, ay may ilaw kayo, nakatapat yan doon, no? Yun, nakatapat doon sa paa na yun. Doon, at saka ninyo ngayon yan, pupukpukin dito. Okay, kinakailangan maliwanag yung ilaw. Maliwanag yung ilaw ninyo, yung spotlight, ilawan ninyong ganun. Yan. Yan, para kitang-kita ninyo. At ito ay, mas maganda kung ito ay nakasapin sa ano, gagawa kayo ng isang kahoy na pagsasapinan ninyo. Mas maganda kung may kanal din na mababaw ito para naka-ST siya. Pero mas maganda itong mga ganitong engineering plastic. Okay, nakaganyan siya. Ulitin ko. Nakaganyan lang siya. At ito ay itatapat ninyo dun sa paa. Ayun o, yung paa na yun. Kinakailangan may naghahawak. Mas maganda kung may isang tagahawak at may isang tagapukpok dito. Pupukpukin ng hindi naman masyadong malakas, pakunti-kunti lang. Ang purpose niyan ay para yung ano na yun, yung paa na yun ay bumuka. Okay? Umano dun. At medyo maingat lamang. At pagkatapos niyan ay tatanggalin na ninyo to. Okay, siyempre lalangisan muna ninyo ito bago ninyo ipasok diyan. Okay, ito demonstration lang 'yan kung paano ang para ito ay maging hindi kumalog, para ito hindi kumalog diyan. Yun yung kasi ang pakaintindi ko doon sa tanong niya, mingi siya ng tulong na ito ay kumakalog na. Itong ano na ito, hindi ko alam kung ang kumakalog ay itong laman. O kung kayo ay magpapalit ng ganito, ganun din ang gagawin ninyo. Kung kayo magpapalit ng plunger, ito rin ang gagawa din kayo ng ganito. Okay, gagawa kayo ng ganito at mas maganda kung kayo ay may katulong na tagahawak para stable yung hawakan ng stable na ganyan. Hawak isang tagahawak. Tapos, isang tagatingin sa loob. Yan. Isang tagatingin sa loob na ganyan. Kailangan nakatapat na ganun. Okay? Pag tapat na ganyan, saka ngayon pupukpukin dito ng kaunti. Kinakailangan sure ball kayo. Sure ball na titingnan ninyo yung loob. Tingnan niyo tapos ay, kailangan tanggal itong wala itong ejector. Na ganun. So, ayan. At illustration ko lang yun. Demonstration.
para magkameron kayo ng idea. Ang importante dito ito. Okay, at saka itong ano na to. So, ito naman nagagawa lang ito, flat bar lang to eh. Madali ninyong gawin para ma-fix ninyo ito. Ito ang gagamitin nyo mag-fix. Ingatan lang ninyo na ito wag itong mayupi at wag ninyong gagawin nang wala kayo nito. Dahil pag wala kayo nito, at ito yung nayupi, ay mahirap na itong ibalik. Okay? Kaya konting ingat lang sa lahat ng bago kayo gumawa ay sisiguraduhin ninyo na hindi ninyo masisira ang inyong gamit. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana nagkameron kayo ng idea sa aking itinuro at may natutunan kayo. Hanggang sa muli at mag-iwan ako ng isang mapagpalang araw at God bless us all sa inyong lahat. Hanggang sa muli at panibagong nating videos.